Morning po Light Church. Come on, tatayo po tayong lahat. Sino dito excited nang purihin si Lord? Come on, if you were excited, you're gonna get up and rise up this morning and you're gonna clap your hands for Jesus. Come on, everybody shout His name. Jesus, 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 Jesus. Come on, Light Church, we declare, we sing. With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, with everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one, and we'll give you glory for all you have done. Come on, everybody. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Come on. Come on, one more time. With every breath that I take, Every breath that I take, I praise you. with every move that I make, Yes, God. With everything that I am, I praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one, and we'll give you glory for all you have done. Everybody, hey! Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. One more time. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Hallelujah, come on. Everybody clap your hands. Can you make it higher to God? Come on. Higher. Hey, hey, hey. And we declare, we sing, everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, you. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, you. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Come on, a clap of praise for Jesus. You can do better than this. Come on, let's continue to praise the Lord in this house. Hey, hey, come on, take us to another level, Lord. Come on, everybody, take us to another level. Take us to another level. Take us to another level. Everybody say, hey, 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 hey. Come on, let's celebrate. There's a reason to celebrate. This Sunday morning, come on, we declare, take us higher. Take us higher than we've ever been before. Show us things that we've never seen before. Oh Lord,
Hallelujah. Come on, as we begin our live 60, come on, let's greet one another this morning. Batiin po natin ang bawat isa. All right, hallelujah! A blessed Sunday, Light Family. Once again po, palakpakan naman po natin si Lord. All right, it's such a joy to see po your beautiful smiles today. Kaya naman po na nag-a-uplift talaga ng mood sa bawat isa. Kaya naman once again, ngingitian mo po yung katabi mo bago ka umupo. Ayan, the best smile naman po. Alright, sige, makakaupo na po kayo. Ayan, so you know what, Light Fam? They say May is the month when flowers bloom, and I believe just like flowers po, our faith will blossom beautifully this month because of the move of God sa atin ngayong buwan na ito, dahil we are opening a brand new series, and last time lang po, pinatapang tayo ng Panginoon sa ating Braver series. Kaya naman, Light Family, let's all welcome the month of May because today marks the beginning of a brand new journey. Kaya naman, excited na po ba ang lahat for our series? Amen, alright. And now po, before we move forward, syempre hindi natin palalagpasin yung pagkakataon nito to greet and to welcome our first-timers and new friends. Ayan, sige po sa mga first-timers and new friends po natin, pwede po ba namin kayong maimbitahang tumayo? Ayan, sige po, iwa-welcome lang po namin kayo. Ayan, sige po, palakpakan naman po natin sila. Ayan, once again, masayang-masaya po kaming makasama kayo ngayong linggong ito. At sana naman po, before or after po this celebration is just a reminder lang po na huwag kayong aalis agad because our consolidation team would like to formally welcome you. And may inihanda rin po kaming simpleng regalo para sa inyo. And of course, if we have first-timers, meron din po tayong mga second-timers, ayan, or yung mga second-time visitors po natin. Reminder lang din po sa mga second time na pong naka-attend dito sa ating simbahan na we also prepare something or simple appreciation gift lang din po sa inyo para sa pag-show up nyo po today. Kaya naman, Light Family, once again, i-welcome po natin sila at sabay-sabay po natin silang palakpakan. Ayan, welcome po once again sa tahanan ng ating Panginoon. And now po, as we proceed and move forward, let's proceed to our Light News. So, calling all the youth sa lahat po ng ating mga kabataan. Ayan. So, meron po tayong magaganap na Gospel Gig Presents Step by the Step, Sa-Success Ka Rin. Ayan. So, our Gospel Gig po ay magaganap sa May 24, 4 p.m. Dito po yan sa ating simbahan. So, with a registration fee of only 30 pesos, kasama na po rito yung mga snacks natin. Kaya naman po, this coming May 24, sabay-sabay po tayong sa-success. So, kita-kits. So, sa mga kabataan po natin, pwede po kayong mag-invite ng mga kaibigan or kaklase nyo sa ating gospel gig. And open na po yung registration natin after this celebration sa ushering table. So, ask for assistance na lang po sa ating mga ushers. Alright, and that's all for our Light News. And now, Light Fam, I know na handa at ready na po tayong saluhin ang salita ng Panginoon. But for now, let's ready our hearts as we hear the encouragement for our giving. Once again, let's enjoy the rest of the celebration. Amen. Ayun, muli po, good morning sa ating lahat, sa lahat po nakasama natin dito on-site. And also sa ating team online, good morning po sa inyong lahat. Sino po dito ready na siya to give back to kay Lord? Amen po ba?
Energy po tayo. Uy, sino ba dito excited na siya magbalik kay Lord? Amen. Ayun naman. Kaya naman po, allow me to share with you a very short exhortation about giving entitled, When Giving Becomes Worship, Trusting God with What's in Your Hand. And allow me to read po from Malachi 3:10. It says in here, Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ayan, si Lord po ang mapagpala sa pagbasa ng kanyang salita. You know what, Life Family, fun fact po, that this is the only passage in the Bible kung saan sinabi ni Lord na, test me in this. Ito yung only passage na sinabi ni Lord, subukan mo ko dito, and that is in the aspect of giving. Bakit po kaya? Well, the truth is, ang pagbibigay po kasi natin ay isang klarong manifestation or reflection kung saan talaga nakaangkla ang ating pagtitiwala. Whether that be kay Lord ba, or sa ating ability to provide for our own needs. Tama po ba? Kaya naman po, this morning, pag-usapan po natin the two key principles of giving according to Malachi 3:10. First po, alam niyo po ba that giving reflects the posture of our heart? Sabi po sa verse kanina, bring the whole tithe. Ayan, yung sinabi po to ni Lord, hindi po siya nagsasuggest sa atin, but it is actually a call of obedience sa atin, not a selective generosity lamang. Amen po. And nung sinabi po ito ni Lord, actually, He is not after our money, but He is actually after our hearts. Amen po. Alam niyo po nung panahon ni Malachi, the people are actually giving naman. Nagbibigay naman sila kay Lord. But the thing is, what they're giving to God is leftovers. Lord, ito lang kasi yung natira. Lord, parang the Lord is not their priority when it comes to their giving. And actually, God called this out because this kind of giving pala is a reflection or manifestation of a heart that is not fully entrusted to God. Hindi buo yung tiwala mo kay Lord, kaya parang hindi mo priority ang magbalik sa Kanya. Ganun po. Kaya po tandaan natin na ang ating pagbibigay ay hindi lamang siya act of generosity, but it is actually our worship kay Lord. Whether that be maliit or malaki, ayan, hindi po ito tungkol sa halaga, but ito po ay tungkol sa pagsuko ng ating puso at sa pag-submit sa Kanyang utos. Amen po? Amen. And number 2 po, actually giving invites us into the economy into God's economy of trust and abundance. Alam niyo po, pagkatapos ng utos ni Lord that bring the whole tithe, what comes after is a promise. Ano pong promise? See if I will not throw open the floodgates of heaven. And alam niyo po si Lord, hindi lang siya observer ng ating giving, but He is actually a rewarder of obedience. Ayan. And a disclaimer lamang din po, ang provision or ang blessing, ang reward na galing kay Lord ay hindi lamang po in money terms, but it can also become in peace, in the form of peace, ayan, strength, and timely provision sa ating mga buhay. Amen po. Sabi niya din dito sa verse, so that there may be food in my house. Eh grabe lang din kasi akala natin when we give, it's just a vertical thing between you and the Lord. But it is actually a horizontal thing then. Because when you give, you are actually creating impact sa mga taong nasa paligid mo. Nagiging daluyan ka ng pagpapala ni Lord sa buhay ng iba. And actually, I'm speaking about this because ako po personally naranasan ko tong sinasabi ng Malachi 3:10. And allow me to share po my short testimony. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I am Shanley Porcadilla, 4th year civil engineering student po. And kahapon, natapos yung last sem namin. And that last sem po is masasabi kong also the hardest. Ayan, thank you po. Ayan, the last and the hardest. Ayan, OJT na lang. Ayan. Alam niyo po, during this sem namin, ayan, sabay po yung dalawang design namin na subject. Wherein magde-design ka ng 4 na story na steel structure, tapos sana po naiintindihan niyo ako. Tapos 6 na story ng concrete na structure mo. From architectural to the mismong body ng structure, kami po ang nagde-design, and that is individual po. So it took me so much time, sleepless night, ako po ay naging kulang-kulang na tao. Kulang sa tulog, kulang sa kain, kulang sa ligo. Ayan. Ayan. Pero wag po kayo mag-alala, naligo po ako today. Ayan. But anyways, ayan. That's kasabay po ng subject namin na yon is yung thesis namin and other subjects po na talagang mabigat. Kaya sabi ko, ito po talaga yung season na natsubok ako
ng kurso na ito, nasubukan ko na, Lord, ayoko na. How many times I told the Lord in prayer, sabi ko, Lord, ayoko na, Lord, ganyan, ganyan. But then I remember the word of God earlier this year sa akin. Ang word sa akin ni Lord, endure and be faithful. And alam niyo po ba, nung narinig, yung nabasa ko yung word na faithful sa Bible ko, I know that God is pertaining to my giving to Him. Because it is something that I need to work on with. Kaya naman po, ayun, kahit na pagod, ayan, kasabay po kasi ng pagod is yung yung sakit sa bulsa. Tama po, magastos mag-thesis, magastos ang mga projects, tama po ba? Pero yun, God is working something inside me na, sige, go. Just endure and be faithful when it comes to giving. And alam niyo po, truly, my life is a testament and I know yours too, na si Lord, kapag nagtiwala ka sa Kanya, hindi pwedeng bibiguin ka niya. And alam niyo po ba, all the hard work was paid off because after our defense, we are awarded as the best thesis in our department. Yes po, napakabuti ni Lord. Kasi alam ko po yung efforts ko and hindi yun po sasapat just to get that title. Pero si Lord po talagang nagbigay nun. And aside from that, we are also awarded, my team and I was also awarded as Best Thesis Presenter po. Ayan, napakabuti ni Lord. Yes po. And alam niyo po ba, hindi pa po natatapos. Kasi po kahapon, nag-take po kami ng exam namin sa isang major subject. And the thing is, it's all or nothing. 2 questions lang siya. It's either 0 or 100. Ayan, ganun po ang namin. Ayan. Tapos sabi ko, lumabas po ako ng exam room na umiiyak kasi alam ko sa sarili ko that hindi sapat yung ginawa ko. Ayan, although I gave effort, pero alam ko na kulang Lord. Sabi ko, Lord, ano man yung maging resulta, ikaw na ang bahala. Actually, iniiyak ko siya and hindi ko siya kinukwento kay mama kasi parang another gastos kapag bumagsak ka. So parang as much as possible, hanggat kaya gagawa ng paraan. But thank God po, kasi kahit na umiiyak ako, lumabas ng exam room, after lunch, andun na po yung result na pumasa po tayo. Ayan, napakabuti po ni Lord. And alam niyo po ba, lahat ng iyon ay masasabi ko, lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng iyak, lahat ng pagod, lahat ng puyat, ayan, is hindi po tungkol sa akin, but tungkol sa Lord. And alam niyo po, lahat yun talaga ay nagpo-fall dito sa verse na ito. See for yourself how God will open the floodgates of heaven if you trust Him. Tama po ba? Kaya naman po, I believe, ayan, as a challenge para po sa ating lahat, ayan, let us test God in this. Give to God and allow Him to let you experience kung paano niya bubuksan ang floodgates of heaven just to bless you. Amen po? Kaya naman po, as we prepare our tithes and offering, sige po, pipikit po tayo, mag-pray po tayo kay Lord. Yes, Heavenly Father, Lord, you are so good, Panginoon, and you are so great in our lives. Salamat, Lord, sa goodness and faithfulness mo sa amin. O God, thank you, Lord, for this challenge na binibigay mo sa amin to test you in this. And surely, God, we will answer to your invitation, O God. Salamat, Lord, ikaw po ang magpala sa iyong mga anak ng siksik, liglig, at umaapaw. So, po lahat ng papuri at pagsamba, we thank you, God. In Jesus' name, Amen. Ayan, sa lahat po na magbabalik ng kanilang mga tithes and offerings, may mga ushers po tayo sa paligid. And Life Family, ayan, I am so excited to hear your testimonies po concerning this. Have a blessed Sunday po. Sige po, let us all stand up. Patuloy nating bigyan ng worship ang Panginoon. I believe kanina ka pa kinakausap ng Lord. Amen. Come on, today, we are about to give the Lord a true worship. And you know what? Worship is not about singing the song or just giving, kagaya po kanina, but it's all about offering and sacrificing yung buong ikaw sa Panginoon. So this time, di mo iisipin yung kanta lang. Okay, you're gonna worship God because you wanna offer your heart, your all in all sa Panginoon ngayon, because that is what God is longing for us today. Come on, as you close those eyes, begin to make this song a prayer of your heart.
kung nawala na yung fire sa'yo, yung apoy sa'yo, yung desire sa'yo, nakatagpuin ang presence ng Panginoon. This is the day, kapatid, for you to experience more of Jesus Christ and just worship. Thank God in your life. Hallelujah. You wanna raise up those hands to Him? If you want to raise those hands, gawin mo para sa Panginoon. Yes, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, we offer our lives to you. We want to give you praise, Jesus. Come on, make this a prayer of your heart. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I will not stop. I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. Won't go back. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I will not stop. I will not stop till every tribe and nation bows before you. Oh Lord, I will not stop till they all see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Sing your fire, Lord. Your fire burns within me, burn within me with your. Come on, desire from in your fire, Lord. Let it burn within me. Oh Jesus, burn us with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise,
hands out. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, lift up your eyes to Him, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, oh, lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, lift up your eyes to Jesus, oh, to see His glory, the earth. Arise, 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 generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Come on, if you believe that, with full declaration. Sing this. Oh, we will no longer forsaken, 'cause Jesus is alive. Arise, generation. Oh, no longer forsaken. Arise, arise, arise. For the last time, arise, generation. You no longer forsaken. Arise, arise, arise. Your fire burns within me, burn within me with your fire, Lord. Let it burn within us, within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Once again, your fire, Lord. Let it burn within us, Jesus. Oh, burn within me. Yes, God, that's we desire. More of you, more of Him in your life. Oh, we want to go deeper in your presence. Oh, Jesus. Take me deeper than I've been before. Take me further, God, I long for more. Take me higher than I've been before. 'Cause Jesus, I want more. Jesus, I need more. Take me deeper, take me deeper. Oh, than I've been before. Take me further. Oh God, we long for more of you, Jesus. Take me
Come on. Let's sing more of Him, more of Him, more of You. More of You, Jesus. More of You. I need more of You. More of You. More of You, Jesus. More of You, Jesus. More of You. I need more. Oh, more of You, Jesus. More of Your presence. More of Your love. More of Your love. More of You. I need more of You. Take me deeper than I've been before. Oh, take us further. Yes, Jesus. Oh, take me higher. Take me higher than I've been before. 'Cause Jesus, I want more. Jesus, I need more. Take us deeper, take me deeper than I've been before. Take us further, take me further. God, I long for more. Take me higher, than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Once again, let's sing. Take me deeper than I've been before. Take me further, yes, God. Oh, take us higher, yes, Jesus. Yes, Jesus, we want more. Oh, Jesus, I need more of You. Hallelujah. Yes, God. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa araw na ito. God, we need more of You. We can do nothing without Your presence here, O Lord. Lahat ng ito, walang kwenta kung wala ka, O Diyos, na siyang kumikilos at siya nagtatransform ng aming mga buhay. Kaya Lord, today, we offer this day to You. Salamat, Panginoon, sa makapal mong presensya, and we are excited sa gagawin mo pa sa aming mga buhay. Worship You alone and we love You, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, the best po na palakpak uli para po kay Lord. Praise God. Bago po tayo umupo, pwede bang sabihan mo yung katabi mo, masaya ako, nandirito ka. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Amen. Praise God. So, blessed Sunday po sa ating lahat. Hello po sa mga kasama ko po on-site at syempre ganun din po sa mga kasama po natin online. Excited po ba tayo sa gagawin po ng Lord ngayong araw na to? Amen. Okay, so dahil po ngayon ay first Sunday of the month, no? This means may panibagong series po tayo. Okay, so bago ko po i-introduce ang ating series for this month, meron po muna akong tanong sa ating lahat. Okay, ready po ba kayo? Nakapag-review ba yung katabi mo? Okay, so the question is, sino po rito mahilig kang manood ng movie?
Meron ba? Lahat naman ata tayo. Or may mga ilan talaga, yun ang hilig, okay? Ano kayang type or genre ng movie yung pinapanood ng katabi mo? Sige nga, pwede bang tanungin mo yung katabi mo kung ano yung genre? Ano ba? Thriller, suspense, love, rom-com, yung mga ganyan. Ano pa? Yan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo yan? Assignment mo yan, okay? So may iba sa atin no mahilig sa comedy, may iba mahilig sa drama, o yung katabi mo pagod na sa drama, kaya ayaw niya na yon. O kaya yung iba naman sa science fiction, di ba? O kaya yung iba naman sa thriller or sa suspense or rom-com at marami pang iba. Ako po personally, nahihilig po talaga ako sa mga movies na na mga suspense, yung mga ganon. Siguro dahil tumatanda na, alam mo yan, parang aantokin ka na kapag masyado ng light yung mga pinapanood. Parang mas challenging kapag iniisip mo kung sino yung suspect, yung mga ganon. Kaya minsan titingin ka sa katabi mo, ay suspect to, yung mga ganon. Magiging matalino ka pagdating sa pag-alam kung sino ba yung kriminal, yung mga ganyan, mga more on investigation. So, sa dami ng mga napanood nating movies or baka tayong lahat, possible na baka yung katabi mo, ayaw din niya ng mga predictable. Tama, siguro na sa 100 o naka 100 na siyang movies, okay? Baka napapagod na rin yung katabi mo sa mga movies na ayun na nga predictable, okay? Yung nakita mo for example na sa rom-com, lalo na sa rom-com very very common po, no? For example, yung sa unang scene pa lang nila, 'di ba? Parang nagkita sila sa school, 'yan. Tapos sumunod na nangyari, kunyari nagkita sa school, nagkabungguan, nahulog lahat ng mga gamit, tapos biglang nagka-braces yung babae. Aray! Hi! Yung mga ganun, 'di ba? Talagang kinikilig-kilig na may mga pa-background music, alam na ng katabi mo 'yan. 'Di ba? Tapos pinulot ninyong dalawa, nagkatitigan kayo, 'di ba? Tapos ano ba itong nadarama? Oh shucks, 'di ba? Talagang kilig na kilig yung katabi mo pag pinapanood niya 'yon. Tapos naging magkarelasyon, sa kalagitnaan nagkaroon ng awayan. It's not you, it's me, yung mga ganong linyahan, 'di ba? Tapos aalis yung babae, kunyari pupunta sa airport, hahabulin ng lalaki, 'di ba? Yung mga stop the car, yung mga ganung mga linyahan, yan. Tapos, alam mo, may mga slow motion na mangyayari, tapos magkikita uli sila, magyayakapan, and they live happily ever after. Di ba? Parang sawa na yung katabi mo sa mga ganyang pinapanood niya. Di ba? Kaya siguro sa ending nun, mapapasana all ka. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Di ba? Pero sa huli, mapapaisip ka rin na parang predictable. Parang alam ko na yun, di ba? Kasi unang scene pa lang, alam mo na kaagad yung plot. Diba? So ang tawag po doon ay generic plot. And some of us, ayaw na nating manood ng mga ganon, tama ba? But parang ganito yung buhay natin minsan. Ang tawag po pala rito ay rinse and repeat. Okay? For example, gigising, tatrabaho or papasok, kakain, tulog, repeat until retirement. Ganon daw yung paulit-ulit na mangyayari sa buhay natin. Para siyang movie na paulit-ulit, tapos masasabi na lang natin, uy, alam ko na yung ending to. Parang sa simula, mawala akong tulog, tapos magiging alipin na ako ng pera, tapos mamamatay ako. Alam ko na yung ending nito. Diba? But listen to this, okay? Ito po ang twist. Ang Diyos, hindi siya fan ng mga generic plots. Okay? Hindi po siya nagsisettle sa, okay na to. Hindi po siya nagsisettle sa mga ganon. Imagine, makinig po maigi, imagine kung si God yung director ng pelikula ng buhay mo, bigla siyang magsasabi at sisigaw siya, sabi niya, cut! Ay, boring tong eksena na to. Okay? Masyadong boring to. Mag-add tayo ng miracle sa part na to. Mawawalan siya ng pera. Ganon. Tapos biglang magkaka-miracle, magkaka-probation. Parang ayaw ng katabi mo ng ganong milagro. Okay? Kailangan mag-add tayo ng divine plot twist sa part na to. Okay? Lagyan natin ng purpose yung main character. Masyado na siyang pabibo. Yung mga ganon. Alam mo yun, ang sarap siguro maging director si Lord. Tama ba? Kasi hindi siya yung gumagawa ng low-budget film na laging nauubusan ng ideas. Tama? Kasi instead, gusto niyang gawin tayong blockbuster na movie niya, and that is the movie of grace, kung saan sagana sa grasya na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, wag na wag sanang magsasabi yung katabi mo na, ay nako, hanggang dito na lang ako. Okay? Dahil baka biglang tumayo si Jesus, mag-mic drop siya at sabihin, hindi kita niligtas just to be ordinary. Amen? At sasabihin niyang, I came to give you a life that is, and this is our series title for this month, I came to give you a life that is beyond
ordinary. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. That is our series titled, Beyond Ordinary, Living the Routinary. Excited po ba tayo sa gagawin ng Lord? Amen. Kaya po dahil dyan, tatayo po tayong lahat, babasahin natin ang text po natin for today, Matthew chapter 14, verse 25 to 33. Ang sabi po dyan, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Let's close our eyes and let's pray. Lord, sa mga oras po na ito, nagpapakumbaba po kami. We continue to invite your presence sa lugar po namin, dito po sa simbahan mo, O Diyos. Kasi alam po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay makakaranas na matinding empowerment from your word. We believe that your word is enough for us to be transformed. That is why, God, I am rebuking any spirit of pride, any spirit of doubt, Lord, sa bawat isa po sa amin. God, ganun din po sa Team Online, Panginoon, we are rebuking any distractions, we are rebuking any plans of the enemy, but I pray, Panginoon, na ang bawat listener ng iyong word, bawat hearer ng iyong word, ay makaranas ng breakthrough sa mga oras po na ito. Some of us, bago kami umakyat dito sa simbahan na to, marami kami mga bitbitin, marami kami mga dala-dala, pero alam po namin that after this, lalabas kami sa simbahang mana na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo po tayong lahat. Okay? Sabi mo sa katabi mo, be excited. Amen. Okay, so mga kapatid, ang passage na binasa po natin ay hindi lang siya basta kwento. Okay? Hindi lang po siya basta script or movie, kundi ito po ay powerful picture of a possibility of living beyond ordinary. Pagpapakita po sa atin ito na kung ang karamihan ay naniniwalang ang buhay nila ay para lang, alam niyo yun, para lang sa ordinary, para sa imposible, naku po, hindi ka kasama doon. Sabi sa katabi mo, hindi ka kasama doon. Because today, i-embrace po natin yung isang katotohanan sa buhay natin, and that is, this is our title for today, you are the exception. Sabi mo sa katabi mo, you are the exception. Kaya po ngayon, pag-usapan natin, let's understand how God calls us to live an exceptional life. Paano po ba tayo tinatawag ng Diyos to live an exceptional life? Okay, simulan po natin, number 1, sa pag-intindi kung ano bang ibig sabihin ng word na exception. Sabi nga po natin, exception. So number 1, what does exception mean? Okay, ayon sa Webster's Dictionary, ang exception po is a person or thing excluded from a general statement, one that does not follow the rule or iba sa nakasanayan. So in other words, ang exception po, it stands out because it breaks the pattern. Okay? Para po siyang outlier na sumisira sa pattern. Para siyang unexpected twist sa predictable na storya. Ito ay isang parang, ito'y parang bagay na paglalarawan kung paano nakikita at ina-address ng Diyos yung mga taong nakaranas ng kaligtasan niya. And I believe, yung katabi mo yun, kaysa sa katabi mo, ikaw yun. Pero hindi po tayo exception para lang maging kakaiba. Okay? Tayo po ay tinatawag na intentional exceptions. Ibig pong sabihin, hindi aksidente na naging exception niyang katabi mo. Instead, decision ng Diyos na tawagin tayo para maging iba. Sa scripture po, alam niyo ba, gumamit po ang Lord ng mga salitang hindi ordinary or mga normal na words lang. He uses exceptional words para i-describe ang mga followers po niya. Una na dyan, yung salt. Sabi mo nga, salt.
Sa Tagalog, asin. Tinawag po tayo ng Panginoon bilang asin. Hindi po tayo pang seasoning lang. Hindi po tayo, alam mo yun, tayo po ay mga, kumbaga parang salt na nagpe-preserve ng pagkain, nagpapalasa. In other words, dapat may impact. Sabi mo sa katabi mo, may impact ka. Parang iba po yung narinig ko sa sinabi mo sa katabi mo. Okay? Liban sa salt, tinawag din tayo as chosen. Okay, literal na chosen kasi hindi dahil magaling yung katabi mo, kundi dahil sa grace lang ng Panginoon. Amen? Liban pa po doon, meron pang set apart. Set apart para sa special purpose. So, sa katabi mo, may purpose ka. And lastly, tinawag din tayo ng Diyos as peculiar. Ang lalim, di ba? Parang nakakatalino yung part na yon. Hindi po to yung weird, no? Kundi it means special possession ng Diyos. Parang mamahaling artwork na may high value. Kaya nung sinabi ni Jesus na kayo ang asin ng mundo, kayo ang ilaw, ganyan, sinabi niya sa Matthew 5, hindi niya sinasabi, oh, special kayo ha. Ang sinasabi niya, ito yung identity mo. Ito yung identity nyo. Called out kayo para magpakita ng ibang klaseng buhay. Amen? Parang ayaw niyo po ng gano'n. Amen po ba? Amen, okay? Pero syempre, hindi lang po tayo tagasalo ng mga salitang salt, chosen, yung mga binanggit po ng Panginoon. Kasi ang Diyos natin, hindi siya nag-i-stay sa dictionary lang. Gusto niyang ipakita na even sa history, talagang expert siya sa paggawa ng mga exceptions. Okay? Kumbaga kung si God ay isang director, ang paborito niyang genre, yung may plot twist. Tama ba? Sino ba rito ang dami mong plot twist sa buhay? Diba? Grabe, halos lahat tayo may mga plot twist, okay? Kaya bago mo sabihin sa sarili mong, naku, imposible ata to para sa akin. Di ata to mangyayari, ganyan-ganyan. Balikan natin yung track record ni Lord, okay? Ready ba kayo? Amen. Pangalawa, God's track record of making exceptions. Simulan natin sa Old Testament. Okay, nako, lumang tipan pa lang expert na po ang Panginoon dyan. Simulan natin sa Israel versus Egypt. Habang nagdurusa yung Egypt sa mga plagues, okay, ang Israel, nako po, safe and sound. Grabe, no? Parang mayroong invisible force field. Exception sila. Yung sa katabi mo, exception sila. Di lang po yan, pangalawa, sa light in Goshen sa Exodus 10, talagang sa Egypt, talagang full of darkness, ganyan. Sa Goshen, parang may spotlight yung Israel. Okay, sa katabi mo, exception sila. And next, yung nung time na si Sarah ay nanganak, okay, at the age of 90. Meron po ba dito? Nangyari na yun sa'yo? Okay, sa Genesis 21, sa panahon ng menopause niya, di ba, naging nanay pa siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, sofer exception. And lastly, ito yung time na nag-part naman yung Red Sea sa Exodus 14:21 to 22. Biruin mo, parang nag-tour lang sa Ocean Park yung mga Israelites. Diba? Naalala mo yon? Na-devotion na ba yun ng katabi mo na habang naglalakad sila sa hinating dagat ni Lord para lang makadaan sila. Tapos si Pharaoh, yung mga Egyptian, kinain ng dagat. Okay? Literal na exception to na kahit yung physics hindi talaga mapaliwanag kung paano nangyari yon. At marami pa po sa Old Testament. Kung iisa-isahin natin, ako po hindi tayo matatapos. Okay? And notice na most of the time, hindi inuulit ni Lord yung mga beyond ordinary na ginagawa niya. Tama? Instead, mas nililevel up pa niya. Kaya tingnan po natin ano na naman yung mga record niya pagdating sa New Testament. Okay? Una, a man born blind. Sa John chapter 9, imagine, ito pong situation po nito, 30 plus years na pong bulag. Etong mama, outcast sa lipunan. Tapos biglang dumating si Jesus, kumuha ng putik, okay, dinuraan yung putik, tapos pinahid niya doon sa mata ng bulag at sinabing maghugas ka ng muka. Tapos ano pong nangyari? Nung sumunod doon, nakakita siya. Amen? Una niyang nakita yung muka ng taong nagbigay sa kanya ng liwanag. Literal at spiritual na liwanag. Amen? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Grabe. Are we convinced na ang Diyos po, kaya po niyang gumawa ng mga story na beyond ordinary? Amen? Exception siya sa sistema ng mundo. Hindi lang, ito pong mama na ito, hindi lang siya nakakita, naging testimony pa siya laban sa mga Pharisees na ayaw maniwala. Next, kung ang mga Israelites naglakad sa hinating dagat, si Peter naglakad sa ibabaw ng dagat. Grabe, no? Baka yung katabi mo magkakaroon ng bagong record, naglakad sa ilalim ng dagat.
Yun na lang, di ba? Di pa nangyayari yun. Di ba? Kasi minsan yung katabi mo kapag nag-outing, lutang agad eh. Di ba? Nauna pa yung tiyan. Di ba? May salbabida na. Alam mo yun, si Pisa, pangalawa, no, Peter walk on water, ito po yung key verse natin today. Kaya kung kilala po natin yung personality ni Peter, hindi po malayong mag-ask talaga siya kay Jesus na sumamang maglakad sa ibabaw ng dagat. Pero yung payagan siya ni Jesus na samahan siya, parang impossible. Di ba? Kasi nga, makulit to si Peter, maligalig na tao. Pero dito po pinatunayan ni Lord na walang imposible sa kanya. Amen? So nakita po natin yung track record ng Panginoon, hindi na bago sa kanya yung gumawa ng exceptions at consistent po ang Panginoon pagdating doon. Sabi mo sa katabi mo, consistent si Lord. Kaya kung dati po niyang tinawag yung mga taong tingin ng mundo ay mga underdog, mga flawed, feeling disqualified, ngayon kaya si Lord magbabago pa ba pagdating doon? Kaya kapag sinabi niyang, you are the exception, hindi po to para i-flatter lang yung katabi mo, but He's saying a truth about yourself. Amen? Pero the question is this, paano po natin i-embrace ang pagiging exception? Sabi mo sa katabi mo, paano ba? Balikan po natin si Peter, okay? Kung siya po ay naging exception sa gitna ng dagat, paano niya ginawa yun? Paano natin magagawa rin yun sa panahon natin? Excited po ba tayo? Pwede po bang pumalakpak ang lahat ng mga excited? So for our third point, walking in the exception. Pag-usapan po natin itong 3 principles from Peter's water walk. Okay, number 1, exposure awakens possibility. Sabi po sa verse 26 to 28, Matthew 14, 26 to 28, nung makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, natakot sila. Ano ang sabi? Ano po yung sigaw ng mga disciples? Hindi. Minumulto na ko ng damdamin ko. Yung ba? Di ba? Hindi alam nung katabi mo yun. Multo! Sigaw nila! Nakakita sila ng multo. Pero nagsalita agad si Jesus. Sabi ni Jesus, lakasan nyo ang loob nyo. Ako to. Ako na to. Sabi Jesus, ako to. Huwag kayong matakot. Nagsalita naman si Peter. Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin nyo ko dyan sa tubig. So, pansin po ninyo, lahat sila na-expose sa beyond ordinary na paglakad ni Jesus sa water. Lahat sila, ang reaction nila takot. May takot sila. Pero may tanging disciple na ang response niya, possibility. Amen? At yun ay si Peter. Si Peter ay isa pong mangingisda na halos buong buhay niya nasa tubig siya. Tama? Pero kahit gaano siya kasanay sa dagat, I think, hindi po niya naisipang subukang maglakad sa tubig. Diba? Kasi nga, imposible. Sabi sa katabi mo, imposible yun. Imposible sa kanyang pananaw, imposible sa limitado niyang kaisipan, hanggang sa makita niya na ginawa ito ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi po random na nakita ni Peter si Jesus na naglalakad sa tubig. Pinlano ng Diyos na ilagay siya sa proximity ng beyond ordinary to see the possibility. Nagigets po ba? Amen. So si Peter, akala niya ang purpose niya, mangisda lang. Pero nung nakita niya si Jesus, bigla siyang nagsabi na, Lord, ako rin. Hindi niya sinabi na, Lord, gawin mo rin sa akin yung ginawa mo kay Moses. Hindi niya sinabi yun. Instead, sabi niya, pwede ba akong sumunod sa inyo dyan? Pwede rin ba akong lumakad sa dagat? And listen po mga kapatid, ang exposure ay hindi para maging copycat ng iba, kundi para maging bold sa destiny mo, papunta sa tumawag sa'yo. So imagine, kayo palang gawin yun. Diba? Ang exposure kay Jesus ang nagbukas ng posibilidad na hindi niya alam na meron pala siya. That is why mga kapatid, baka yung katabi mo, ine-expose ka ni Lord sa mga miracles. Ine-expose ka ni Lord sa mga testimonies of transformation. Or ine-expose ka niya sa mga breakthroughs sa buhay mo. Alam mo yun, hindi para mainggit ka lang sa breakthroughs or testimonies ng ibang tao. Hindi po tayo ginawa or tinawag lang ng Lord para buong buhay mo puro ka sana all, sana all, sana all. Diba hanggang sa nalibing na tayo, sana all. Yun yung nakalagay sa ano mo. Nabuhay yan kakasana all. Hindi. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganun. Diba?
kundi parang magsilbing awakening sa atin na kung kaya nila, kaya ko rin sa paraang para sa akin at sa tinatawag sa akin ng Panginoon. Amen? And remember this mga kapatid, kapag pinapakita sa'yo ng Diyos yung ginagawa niya sa iba, hindi niya sinasabi, pinakita ko to kay Peter, pinakita ko to kay Moses, pangarapin mo to, asamin mo to. Hindi po ganon. Sinasabi niya na in a way na parang, nakikita mo yan? Handa na akong gumawa ng mga ganyan at mas higit pa sa buhay mo kung dinidesire mo at kung may pananampalataya ka sa akin. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. That is why mga kapatid, wag po tayong magtago sa bubble ng comfort zone po natin. I-expose mo yung sarili mo saan? Sa word ng Panginoon. Expose mo yung sarili mo sa pagsamba, sa pagtaas ng pangalan ng Diyos. Expose mo yung sarili mo at hayaan mo na gamitin ng Lord ang buhay mo para mag-produce ng maraming milagro ang Panginoon. Amen. Sabi sa katabi mo, expose mo yung sarili mo. Kasi baka hindi lang alam ng katabi mo, kaya mo ring maglakad sa mga imposible. Dahil sa Diyos, walang imposible. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So that's number 1. Pangalawa, invitation requires obedience. Sabihin nga po natin, obedience. Sabi ulit sa verses 28 to 29, nagsalita si Peter, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ko dyan sa tubig. Sumagot si Jesus, halika. Galing sa bangka, lumakad si Peter sa tubig papunta kay Jesus. Now, mga kapatid, makinig po maigi. Kilala po natin si Peter na malakas ang loob. Tama ba? Pero, kahit parang malakas ang loob niya sa possibility ng paglalakad sa tubig, hindi po siya lumabas sa bangka hanggat hindi siya ini-invite ni Jesus. Kasi minsan, baka may iba sa atin, medyo iba na yung tingin mo kay Peter. Talaga tong si Peter, masyadong bida-bida eh. Masyadong pabibo sa mga kapwa niya disciples. Di ba? Wala naman tayo narinig doon ng mga nagbulungan ng mga disciples. Ito na naman yung kala mo si Jollibee, yung mga ganon. Walang ganon. Talagang lumabas lang siya nung panahong in-invite siya ni Jesus. Ibig pong palang sabihin mga kapatid, hindi siya nakapaglakad sa tubig. Hindi dahil sa lakas ng loob niya, kundi dahil sa pagsunod niya. Amen? Hindi rin siya naglakad sa tubig para maging viral. Alam mo yung kinuha ni Peter, yung phone niya, magbabiral ito. Magkakaroon ako ng ilang million views, tapos kikita ako rito. Guys, pakikunan ako sa part na to. Kailangan makunan, nalulutang din ako, or na makakalakad ako sa ibabaw ng tubig. Hindi niya ginawa yun para may mapatunayan siya. Okay? Naglakad siya para sumunod sa utos ni Jesus. Hello? Ang sabi niya, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ko dyan sa tubig. Sa ibang translation, ang sinasabi ni Peter, utusan mo akong pumunta sa'yo. Okay? And that time, ang goal niya, makarating kay Jesus. Yun yung goal niya. Hindi para i-flex yung tapang niya. Tama? Kaya kung matatandaan natin, nung tawirin ni Moses yung Red Sea, sumunod lang din naman siya sa utos ng Diyos. Hindi po para magpabibo rin si Moses. Hindi para i-flex yung sarili niya. Pero si Pharaoh, nung nakitang tumatawid sila sa dagat, sabi ni Pharaoh, ay, ayos to gayahin ko nga to. Alam niyo yung nangyari? Ang ending, nalunod sila. Itong mga sumunod na mga Egyptians. Bakit? Kasi walang invitation sa kanila ang Diyos. Ibig palang sabihin mga kapatid, kahit pala marami tayong resources, kahit pala matitindi yung mga connections ng katabi mo, or marami siyang mga unique na talent, okay, na kaya niyang maintindihan yung topic ngayon na mulat, pero antok na talaga siya, yung mga ganon. Kaya niyang maintindihan ng lahat kahit na all throughout ng service na to ngayon, parang, alam mo yun, gumigewang na yung katawan niya. Kahit na marami tayong skills or talent, pero kapag wala kang invitation, malulunod ka. So yes, kailangan ng tapang sa pagsunod, pero yung obedience, hindi yan tungkol sa kaya ko to, kundi sa sinasabi ni Lord na gawin mo. Amen? Kaya po mga kapatid, hindi po sasabihin ng Diyos na, sige, subukan mo lahat. Hindi po niya sinasabi yun. May specific siyang invitation para sa'yo. At pwedeng yung ginawa ng iba, pero pwede rin mas higit at ikaw lang ang makakagawa. Kaya, makinig ka sa invitation ni Lord sa'yo. Ay mo sa katabi mo, makinig ka. Kaya kung naririnig mo yung voice niyang nagsasabing, come,
halika, then huwag kang matakot. Kasi si Lord, hindi kanya iimbitahan para palubugin ka, kundi para ipakita sa'yo at iparanas sa'yo ang beyond ordinary. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Iimbitahan ka niya para patunayang siya yung tanging gagawin sa'yo. Na masasabi mong, Lord, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng pagsunod ko sa'yo. Pero hanggat sinasabi mong come, I will get out of the boat. Lalabas ako at alam mong ikaw ang bahala kung lumubog man ako. Amen? So kahit na maliliit na utos, ang obedience, ang daan papunta sa supernatural, miraculous, and beyond ordinary. So yung pagtapak ni Peter sa tubig ay hindi sa exposure niya sa paglakad ni Jesus din sa tubig, sa invitation niya, and lastly, sa initiative niya na may action. So lastly, number 3, initiative demands action. Sabi sa katabi mo, action. Sabi again sa verse, sa 28 to 29, nagsalita naman si Peter, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ko dyan sa tubig. Sumagot si Jesus, halika. Galing sa bangka, lumakad si Peter sa tubig, papunta kay Jesus. Sabi po nila, faith moves feet. Hindi po sapat yung, naniniwala ako na someday, yung mga ganon. Hindi po sapat yung mga bagay na yun. Kailangan gumalaw. Tama? So kahit na in-invite ni Jesus si Peter to come, si Peter po pa rin ang nag-decide na tumayo at lumakad. So hindi sila hinila. Hindi po hinila ni Jesus yung paa ni Peter. Hindi po sila naghilahan doon. Alika nga! Yung ganun, wala pong pilitan, okay? So ang Diyos, magbibigay siya ng utos na i-obey mo, pero hindi niya lalagyan ng remote control yung mga hakbang mo. Okay? So there should be initiative. At yung initiative na yun, kailangan may action. So si Peter, he took the initiative na mag-step out ng bangka, showing that faith requires action even when the details are unclear. Dahil ang come ni Jesus ay hindi po laging may manual. Tama ba? Sana nga may manual para mas madali sumunod. Di ba, pahingin naman ako ng copy. Nung sinabi niya kay Peter na come, wala pong detalyeng sapat na sundin ni Peter. Wala pong sinabi si Jesus na, okay Peter, step 1, itaas ang kanang paa. Step 2, humawak ka muna sa gilid ng bangka. Step 3, huwag kang matakot sa alon. Wala pong step by step. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ganun. Kasi madalas, to see beyond ordinary, it's obscurity. Ibig sabihin, malabo. Sabi mo sa katabi mo, malabo. Parang kayo, di ba? Ay, hindi ba yun? Okay, kaya nga nung unang tingin nila kay Jesus, na naglalakad sa dagat, parang multo si Jesus. Di ba? Kasi nga malabo. But, you have to take action to your initiative para maranasan mo yung beyond ordinary. So the same thing with us po mga kapatid. Baka may mga commands sa atin ng Lord na kailangang masimulang gawin. Kailangang sundin siya, perhaps sa business, sa trabaho, sa ministry, sa community, sa network, or sa kung saan ka pa man tinatawag. Kasi yung unang challenge sa initiative mo ay yung action and then yung paniniwala mo. Amen? So habang ang kalaban ng beyond ordinary, yung kawalan ng aksyon at kawalan ng tiwala. Kaya nung nag-initiate si Peter na lumakad sa tubig at lumabas ng bangka, wala po kayong nakikitang recorded sa Bible na sinabi ni Peter na, Lord, pupunta ako dyan pero sagutin mo muna yung 10 questions ko. Okay lang ba? Magtanong ako, Lord, sagutin mo agad. Number 1, Lord, safe ba dyan? Bababa lang ako kapag safe. Pangalawa, kapag ba nahulog ako, sasaluhin mo ako, wala akong life vest. Pangatlo, makakuha ba ako ng insurance ko kapag na-hospital ako? Or pang-apat, sagot mo ba yung pamilya ko kapag nalunod ako? Wala pong mga ganong tanong si Peter. Peter didn't question Jesus. Instead, nung sinabi ni Jesus na come, lumabas agad siya sa bangka. Hindi niya na rin tinanong yung opinion ng mga disciples. Alam mo yon? Nung sinabi ni Jesus, come, tapos nung hakabang na siya, ano guys? Tuloy ba ako? Botohan muna tayo. Yes or no? Hindi po ganun. Okay? Hindi na siya nagtanong na, teka, si Jesus ba itong nagpapapunta sa akin? Baka prankster to.
Instead, he got out of the boat. He didn't even say a word to the disciples. Kasi kilala niya yung tumatawag sa kanya. Kilala niya yung pupuntahan niya. Amen? So the question is, mga kapatid, ano po kayang mas nakakatakot? Yung mabuhay ng may what if? O yung sumubok? I think si Peter, mas natakot po siya doon sa what if I stay in the boat kesa sa what if lumubog ako. I think kagaya ni Peter, kung papapiliin, mas kailangan po natin yung takot sa regret kaysa sa takot sa failure. Kasi mas okay nang sumubok, mas okay nang umaksyon at magkamali kaysa mabuhay na sana. Mamuhay po tayo sa mga sana. Pero paalala ko lang po, huwag kang susubok nang walang invitation ni Jesus. Dahil baka instead na maging Peter ka, maging Pharaoh ka. Diba? That is why, as a reminder po sa ating lahat, sa pagsubok, may mga time na para talaga tayong malulunod. Why? Kasi nawawala yung focus natin. Ano man yung mga pinagdadaanan mo sa family, sa trabaho, sa school, sa kung saan pa man, may mga times nawawala yung focus natin. Pero nung malunod si Peter, di naman niya tinawag yung mga disciples niya eh. Hindi niya sinabing, tulong mga beshi! Wala pong ganun. Pero sinigaw niya, Lord, save me. Why? Kasi alam niya na si Lord ang tanging responsible sa kanya. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So bilang panapos po mga kapatid, ang buhay Kristiyano po natin, parang hindi siya business as usual lang. Kasi we are called na maging exception. Hindi para maging weird, kundi para maging walking testimonies na ang ordinaryong tao, kapag sumunod yan kay Lord, kayang gumawa ng beyond ordinary. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, you are the exception. That is why, ano pong gagawin natin mga kapatid? Number 1, take courage to step out of the boat. Gaya ni Peter, hindi ka nasa bangka para maging audience at tagapanood lang sa gagawin ni Jesus. Alam mo yun? Baka some of us here, ang tagal mo nang nasa bangka. Alam mo yun, yung para ka lang turista. Hala, may mga lumalakad na iba sa ibabaw ng tubig. Hala, ang galing. Ala, si kapatid din, ganito yung nangyayari sa banyo. Hala, grabe, praise God. Lord, ang tindi mo. Alam mo yun, ilang taon ka nang nasa bangka. But you are called to participate in His work of beyond ordinary. Hindi po tayo tinawag na mabuhay sa bangka ng, ay, pwede na to. Takot ako eh. Hindi ko kaya. Sige, kayo na lang. Okay na ako, masaya ako sa buhay ninyo, masaya ako sa ginagawa ni Lord sa inyo. Okay na ako rito sa bangka. Tinawag tayo ni Lord para lumakad sa tubig ng kanyang mga pangako. Yes, may alon. Yes, may hangin. Pero habang nakatingin ka kay Jesus, ang imposible nagiging I'm possible. So now the question is, ano ba yung mga bangka mo? Ano yung mga kinakatakutan mong iwan? Comfort zones? Convenience mo? Stable job pero wala namang fulfillment? Toxic relationships? O yung mga old habits na nakasanayan pero alam mong humihila sa'yo pababa at nagpapalayo sa'yo sa journey mo kay Lord? Ano ba yung sinasabi ni Lord na iwan mo? Remember that taking courage to step out of the boat is about your obedience to Jesus. So kung sinabi niya sa yung step out of the boat of unforgiveness, magpapatawad ka. Pag sinabi niya sa yung mag-start ka ng business dahil i-glorify mo yung pangalan niya sa business world, sunod ka lang. Pag sinabi sa ng Lord, mag-start ka ng gawain or ministry sa pamilya mo, maglingkod ka sa kapwa mo, sa simbahan, ganyan-ganyan, or sa mga tao sa paligid mo, kahit maraming persecutions, go lang. Kasi again, hindi to tungkol sa pagiging matapang, tungkol to sa pagsunod sa Kanya na tumawag sa'yo. So that's number 1. Take courage to step out of the boat. And lastly, stay resilient and keep walking when the wind blows. Sa pagsunod po natin mga kapatid, i-anticipate natin na meron talagang wind. Meron talagang hangin, meron talagang challenges, may mga bagyo talaga na pwedeng sumalubong sa atin. Pero pag nag-step out ka, may mga criticism,
May mga tatawa sa ginagawa mo, may mga mawiwirduhan, may mga doubts, may mga pagdadaanan tayo. Normal yan. Si Peter, naglakad siya sa tubig pero tinamaan naman siya ng hangin, di ba? Hindi po ibig sabihin na mali yung ginawa niya, ibig lang sabihin na wala siya sa focus niya. That is why, sa pagsunod po natin, fix your eyes on Jesus, not on the waves. Tutok kay Jesus, hindi sa mga nagpapadistract sa'yo sa paligid. Kapag napapagod ka na sa pagsunod, pag dumarating man na nauubusan ka na ng lakas, tingin kay Jesus. Kapag dumadaan ka sa problema, nahihirapan ka na, discouraged ka, tingin kay Jesus. Or everyday, lagi mong i-remind yung sarili mo sa tanong na, nakatingin pa ba ako kay Jesus? Or lagi na lang akong nakatingin sa mga tao sa paligid ko? Or baka lagi na lang akong nakatingin sa mga bagyong kinakaharap ko? When was the last time na ang tingin mo kay Jesus lang? Kasi kapag nakatingin ka sa problema, talagang lulubog ka. Pero kapag nakatingin ka kay Jesus, makakalakad ka. Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, tayo pong mga tinawag ng Diyos upang maging katangi-tangi, maging iba sa iba. Huwag po tayong manatili sa lungga natin na puno ng takot, na puno ng hiya, puno ng kasalanan, katamaran, pagiging ordinaryo na lang. Sa halip, challenge tayo ngayon ng word ng Lord na humakbang palabas sa ordinary at magsimulang umapak sa pananampalataya. Ang tingin lagi kay Jesus, ang focus lagi sa sinasabi ni Jesus. Fix your eyes on Jesus. Tatayo po tayong lahat. Mga kapatid, tandaan mo that you are the exception. Kung si Lord dati, marami tayong nakita sa mga record niya sa Bible, Old Testament, New Testament, may mga tinawag siya na para sa ibang tao, para sa mundo, ang tingin doon ay mga underdog, mga flawed, feeling disqualified, feeling talunan, mga mahihina, maraming limitations. Si Lord until now, tumatawag pa rin sa atin ngayon. You are the exception. And we are empowered to be called people of exception. Kasi mga kapatid, this year, ang calling po ni Lord sa atin as a church is greater. Di po natin mararanasan yung greater, yung beyond ordinary, kung mananatili tayo sa bangka. That is why few years ago, nag-expand tayo ng building. Kahit di natin alam kung saan kukuha ng pambayad. Maraming expenses, maraming challenges. Dami natin pinagdaanan as a church. Pero ngayon, kailangan nating lumakad sa tubig ng evolution. Hindi na sapat na gawin na lang natin yung dati, gawin na lang yung nakasanayan. Kailangan nating mag-step out sa mga paraang hindi pa natin nasusubukan. And you are not called to be one of the disciples na nag-i-stay lang sa bangka. Tinawag kang maging exception. Yung lalaban sa takot, yung lalabas sa comfort zone, yung lalakad kahit pa maraming hangin ng pagsubok. And kaya ni Peter, hahawakan ka ng Panginoon. Kaya ng Israel, tatawid ka sa dagat. Dahil sa ginagawa mong pagsunod sa mga Panginoon. Let's close our eyes sa mga oras na to. Kapatid, I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. I don't know kung nasa ang boat ka ngayon. Hindi ko alam kung baka puno ka ng takot, puno ka ng doubts, puno ka ng mga uncertainties sa buhay. Di ko alam kung gaano katindi na yung hangin na sumasalubong sa'yo, gaano kalalakas na yung mga waves na na-encounter mo, perhaps sa relationship mo, sa family mo, perhaps sa personal na mga pinagdadaanan, mga struggles mo. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Pero naniniwala ako na habang nasa bangka ka na yan ngayon, walang imposible sa Panginoon. Because He can call you sa mga oras na to. Tinawag ka niyang maging exception. That is why kung naririnig mo yung boses ngayon ng Panginoon sa'yo, dalangin ko kapatid,
Bibitawan mo ano man ang doubts mo. Bibitawan mo ano man ang takot mo. Bibitawan mo ano man ang anxieties mo. Bibitawan mo ano pa man yung mga alinlangan mo kasi alam mo kung sino yung tumatawag sa'yo. That is why, mga kapatid, sa mga oras na to, come on, magkaroon ka ng desire. Magkaroon ka ng commitment ngayon sa Panginoon to take courage and to step out of the boat. This is a way of God telling you na, anak, hindi kita tinawag para ma-witness lang yung mga himala na gagawin ko. Hindi kita tinawag para ma-witness lang yung mga himala na ginagawa ko sa ibang tao. Na mga nababasa mo sa mga devotions mo. Tinawag kita na mag-participate. Tinawag kita na mag-participate. Ikaw mismo, gagamitin ko. Ikaw mismo, tinatawag ko. Ikaw mismo, hindi lang yung katabi mo. Hindi lang yung ibang tao, hindi lang yung ka-light group mo, hindi lang yung ibang pamilya. Ikaw mismo tinatawag ko na mag-participate beyond ordinary. That is why, mga kapatid, come on, take courage. Huwag mong hintayin mawala yung bagyo. Hindi ito yung time na hihintayin mo lang humupa lahat and then doon ka susunod. Kahit pa matindi yung bagyo, lumakad ka na. Huwag mong antayin maging perfecto yung pananampalataya mo. Ngayon pa lang lumakad ka na. Huwag mong isipin na mag-isa ka lang. Why? Kasi si Jesus kasama mo sa bawat hakbang mo. Kasama mo sa bawat paglakad mo sa tubig. At kung natatakot ka na baka malunod ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. If that is your prayer right now, na sinasabi mo, Lord, I will take courage. Lalabas ako sa bangka ko. Pwede mo bang itaas ang mga kamay mo ngayon? As a sign of your faith. As a sign ng pagtitake courage mo in obeying the Lord for you to live beyond ordinary. Raise up your hands as a sign of your commitment ngayon sa Panginoon. Hallelujah. On desire. Woo! Pinapatapang ka ngayon ng Diyos. Labas sa bangka. Step out of the boat. Na kahit umiiyak ka ngayon, kahit nahihirapan ka ngayon, gagawin mo pa rin yung pagsunod mo sa Panginoon. Kahit napapagod ka, kahit nauubusan ka, kahit marami kang pinagdadaanan, lalabas ka pa rin sa bangka mo kasi tinawag ka ng Panginoon. Because the Lord told you so. Labas sa bangka. Take courage. Come on, there's more. There's more. Kapatid, manatili kang nakapikit sa mga oras na to. Habang nakataas yung mga kamay mo, huwag kang papadistract sa paligid mo, huwag kang makukonscious sa katabi mo, pikit ka lang. Focus ka lang sa ginagawa ngayon ng Panginoon sa buhay mo. And habang nakapikit ka ngayon, perhaps you're imagining yourself na para kang nasa ibabaw ng dagat, nakatayo, naglalakad, at lumabas ka na sa bangka mo ngayon. Pero habang nung lumabas ka sa bangka mo, fix your eyes on Jesus. Tingin lagi kay Jesus. Why?
Dahil pwedeng baka sa simula ka lang lalabas sa bangka mo. Dahil baka mamaya, paglabas mo sa simbahan na to, bumalik ka na lang uli sa bangka mo, bumalik ka na lang sa comfort zone mo, bumalik ka na lang sa sarili mong prinsipyo, bumalik ka na lang sa tingin mong safe ka. At hahayaan mo na lang na maging ordinary yung buhay mo. Pero the moment na nag-step out ka ng boat na yan, fix your eyes on Jesus. I-recommit mo yung sarili mo kay Lord na ano man ang mangyari. Yung takot mo, isusuko mo yan kay Lord. Lagi kang titingin kay Lord. Pwedeng may mag-persecute sa'yo, pwedeng may amang away sa'yo, pwedeng may mga taong maasar sa'yo sa ginagawa mong pagsunod kay Lord. Pero no matter what, fix your eyes on Jesus. Stay resilient. Lakad ka lang kay Lord. Kahit na lumalakas yung hangin, kahit na dumalakas yung waves, lakad ka lang kay Lord. Isipin mo ang Panginoon. Isipin mo ang pagkakatawag sa'yo ng Diyos. Isipin mo yung command sa'yo ng Panginoon. And He is calling you in a life that is beyond ordinary. Fix your eyes on Jesus. Ano man ang mangyari, kapatid, dahil di ka tinawag ng Diyos para mamuhay lang sa ordinary. He wants you to live a life that is beyond ordinary. At dahil lamang yon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Dati hindi natin to kayang gawin, mga kapatid. Dati diretso tayo ng impyerno. Dahil sa ating mga kasalanan. Dati, ang destiny talaga natin ay yung walang hanggang kaparusahan. Hindi natin kayang mamuhay beyond ordinary. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, nung nagkatawang tao siya, namuhay dito sa lupa, inako ang mga kasalanan natin sa cross, namatay siya. Nilibing, nabuhay muli para sa kaligtasan natin. That's the time na nagkaroon na tayo ng hope that we can live a life beyond ordinary, hindi para magyabang, hindi para ibida yung sarili natin, kundi para mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Para tayo ay mamuhay sa Christ-likeness at makita ang ginagawa ng Diyos para yung mga tao sa paligid natin mamamangha dahil tunay na buhay ang Diyos. Tunay na makapangyarihan ng Diyos kasi nakita nila sa buhay mo. Kaya this time, mga kapatid, kung meron sa atin dito, this is your first time. Nais mo na papasukin ng Panginoon sa buhay mo. Nais mo na tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede mo akong sabayan sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala. Patawarin mo ko sa mga nagawa kong kasalanan. Magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Pero ngayon, naniniwala ko na kayo ang Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay muli para sa aking kaligtasan. For me to live a life that is beyond ordinary, para sa iyong glory. Kaya simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Receive the salvation of the Lord right now. Tanggapin mo yung kapatawaran sa iyo ng Diyos. Tanggapin mo yung challenge for you to obey. Obey His calling. To live a life of purpose. To live a life na nakafix yung paningin mo kay Jesus no matter what. Hallelujah. At kung ikaw ay totoong nagsuko ng iyong buhay kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, you are now entitled to be part of the family of God. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay tatanggap ng tinapay at saro. May mga iaabot po sa atin ang ating mga ushers para maging part sa Holy Communion ng mga anak ng Diyos. Tanggapin po natin to habang tayo po ay sumasamba at umaawit ngayon sa Panginoon. Come on. More of you, Hallelujah. more of you, Come on, more of it. Jesus, more of you. Salamatan mo ang Panginoon. More of you, Hallelujah. more of you, more of you, Jesus, more of you. I need more of you. Hallelujah.
Taas po natin ang tinapay at ang saro. Panginoon, nagpapasalamat kami sa Holy Communion na ito. Salamat po, O Diyos. Nilagay mo kami to be part of your family. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Sa tinapay na to that symbolizes your body, sinaktan, sinugatan, at sa iyong sugat kami nagsipaggaling. Salamat din, Lord, sa inumin na to that symbolizes your blood, that washes away our sins. And without the shedding of the blood, there's no remissions of sin. Kaya Lord, sa ginagawa po namin ito, inaalala namin yung pagdating mo sa aming mga buhay. Inako mo ang aming mga kasalanan sa cross. Ikaw namatay, nilibing, nabuhay muli, umakyat sa langit, at muling babalik para kami sunduin. Salamat, O Diyos. We do this in remembrance of you. Bless the cup, bless the bread, in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Sunod po natin ang inumin. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Come on, worship the Lord right now. Desire for more of Him. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Pinaparanas niyo sa amin ito. We are desiring for more of you. Kayo na aming Diyos at tagapagligtas. Kayo na King of Kings and Lord of Lords. More of you in our lives, God. Hallelujah. Come on, more of Him, more of Him. Come on, for the last time, sing with all your heart. Hallelujah. Take me deeper, Lord. Take me deeper than I've been before. Take me further than I long for. Take me higher than I've been before. Jesus, I Jesus, I Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pasalamatan mo si Lord. Come on, Lord, thank you. Thank you, God. Come on, make a personal na pasasalamat ngayon sa Panginoon, God. Thank you. Pumasok kami sa simbahan na to na akala namin ordinary lang ang buhay na meron kami. Akala namin routinary na lang lahat. Nakasanayan na lang namin yung ginagawa namin. Even yung pag-attend ng Sunday celebration, akala namin ganun na yun lang yun. Thank you, God, for helping us, for giving us the courage to step out of our boat. We thank you, Lord, for empowering us. We thank you, Lord, for reminding us na kailangan naming tumutok sa'yo, mag-focus sa'yo sa pagsunod namin sa'yo, sa iyong salita. Thank you, Lord God, for giving us this life that is beyond ordinary. Thank you, God, for giving us this exceptional life. We are ready to experience more of you, Lord. We are ready na may glorify ka sa aming mga buhay. We are ready, Lord, for more to come. Pa-level up yung ginagawa namin para sa inyo. Kasi alam namin na ang Diyos namin ay kaya kaming gamitin, kaya kaming empower para po sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Lord. Dahil ngayon, we are ready to celebrate your goodness and faithfulness in our lives. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, amen and amen. So there's a reason po to celebrate. Come on, once again, Light Church, a great clap of praise for our Lord. There's a reason to celebrate. And sa mga nahuli ko na kanilita, yung offering, yung basket na sa araw.
we bless po sa ginawa ng Lord sa bago nating series for this month? Amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan na rin si Lord. Appreciate natin siya, i-adore natin siya. Hallelujah. Lord, we honor you, we praise your name. Sobra kami nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan niyo in our lives. We thank you, God, for forgiving us, for restoring us, for healing us. We thank you, Lord. Nakita namin ang aming mga sarili na talagang namumuhay at lumalakad dahil lamang sa iyong mercy, dahil lang sa iyong grace at unconditional love sa amin. Salamat, Panginoon, dahil buti na lang din namin minis yung pagkakataon na to na magpa-minister sa inyo. Ang tindi ng naranasan po namin, O Diyos, sa araw na to. Hindi po namin nahayaan na magstay lang to sa amin. Patuloy namin i-apply yung mga natutunan po namin, and at the same time, Lord, by next Sunday, babalik kami rito, simbahan mo, kasama ang aming mga kaibigan, kapamilya, mga kaklase at katrabaho, dahil nais namin maranasan din nilang mamuhay sa buhay na beyond ordinary, oh God. God, may you continue to bless ang mga anak mo pong ito, at sila rin ay maging pagpapala sa marami pang tao, at ikaw ay maitaas sa kanilang mga buhay. Now receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Ingat po tayo sa pag-uwi.